Tito Densho Love Stories presents One Night Stand with a Cargador. Written by Miss Aphrodite. Pawisan si Hans sa pabalik-balik na pagkarga ng 5 sako ng saging patungo sa pwesto ni Aling Mirna. Salamat, Hans. Heto, bayad ko sa'yo. Saan ni Aling Mirna? Pinunasan ni Hans ang pawis sa noo bago tinanggap ang 500 sa matanda. Maraming salamat po, Aling Mirna. Pasasalamat niya at binigyan ng malawak ng ngiti ang matanda. Umalis siya sa pwesto ni Aling Mirna at naghanap pa ng magpapakarga. Saktong nakita niya sa daungan si Aling Salome na nahihirapang pasanin ang isang balde ng hipon. Ang palengke kasi malapit lamang sa dagat. Kaya naman, ang mga binibentang isda at hipon ay presko at bagong kuha pa sa dagat. Aling Salome, gusto niyo po bang pasanin ko to patungo sa pwesto niyo? 200 lang po ay babayad niyo sa akin. Alok niya sa matanda. Humihingal pa ito. Sige, ikaw na. Ang pumasan nito ang bigat. Sumasakit itong balikat ko. Sagot nito kaya napangiti siya ng malawak. Agad niyang pinasan sa kanyang balikat ng isang balding hipon habang nakasunod naman sa kanya ang matanda. Nang makarating sa pwesto nito, siya na rin ang naglagay sa mesa para hindi na ito mahirapan pang pasanin. Maraming salamat, iyo. Heto, 200. Malugod niya itong tinanggap at nagpasalamat. Mukhang malaki-laki ang kita natin ah. Nakangising saad ng kaibigang si Ronnie. Nginisihan niya ang kaibigan. Sakto lang, para makabili ng 10 kilo ng bigas, ulam at allowance ng kapatid ko. Bumagsak ang mukha nito. Ako naman kulang pa. Mukhang 3 kilong bigas na mabibili ko eh. 1.5 lang kinita ko sa araw na to. Bumuntong hininga si Hans. Sensya ka na pre, wala akong may tutulong sa'yo eh. Di naman kailangan, pareho tayong gipit. Hindi mo ako kailangan tulungan, babawi na lang ako bukas. Uwi ka na ba? Tumango siya. Oo, susunduin ko pa kasi yung kapatid ko sa eskwelahan nila. 4:00 na rin kaya labasan na nila. Sagot niya. Agad silang nagpaalam sa isa't isa. Siya, nilakad ang daan patungo sa paaralan ng kanyang 2 kapatid. 2 kilometro lang ang layo ng paaralan sa palengke. Kaya hindi niya na kailangan pang sumakay. Pagkarating niya na eskwelahan, natanaw niya ang mga kapatid sa guardhouse. Napangiti siya na makita ang 2 at magiliw na kumuway at tumakbo patungo sa kanya. Kuya! Mas lalo siyang napangiti nang mag-unahan ang mga ito. Mabilis na yumakap sa kanyang hita ang 2. Good boy ba kayong 2? Istrikto niyang tanong. Sabay na tumango ang 2 kapatid. Opo kuya, tignan mo meron akong 3 stars. Sagot ni Jeremy sabay pakita ng natanggap na stars. Ako rin po meron. Saad ng bunsong si Jerome at pinakita ang 2 tatak ng stars. Proud siyang napangiti. Dahil dyan, meron kayong ice cream! Nanlaki ang mata ng 2 at napaawang ang labi. Talaga po? Meron po kami ice cream? Nagniningning ang matang tanong ni Jeremy. Oo, dahil pinabilib niyo si kuya, tara na. Tuwang-tuwa namang nagtatatalo ng mga bata. Nakangiti niyang ginulo ang buhok nito at parehong hinawakan sa kamay ang 2 at dinala ang mga ito sa nagtitinda ng ice cream. Kuya, 2 po, yung tig 10 piso. Saad niya sa sorbetero. Agad siyang nagbigay ng bayad sa 2 ice cream. Naibinigay naman niya sa kapatid. Masayang kumakain ang mga ito, kaya naman natutuwa siyang pinanood ang mga ito. Pagkatapos ng taka ng ice cream, pumara na siya ng tricycle na masasakyan nila pauwi. Pagdating nila sa bahay, agad niyang pinagbihis ang kanyang mga kapatid habang siya naman nagpunta sa kusina upang magluto ng kanilang hapunan. Maaga silang naghapunan para matulungan niya sa mga assignments ng kapatid.
Kuya, kaya na namin. Magpahinga na lang po kayo. Alam po namin pagod kayo eh. Natigilan si Hans sa sinabi ng kapatid. Parang may kung anong init na humaplos sa kanyang puso. Ngumiti siya ng matamis sa mga kapatid at parehong niyakap at hinalikan sa mga sentido. Maraming salamat sa inyo. Pero kaya pa naman ni Kuya. Malakas kaya kuya nyo. Napanguso si Jerome. Pero kailangan mo po ng pahinga. Pahinga ka na lang po. Kaya na po namin ni Jeremy na sagutan tong assignments. Walang ibang nagawa si Hans kundi sundin ang sinabi ng mga ito. Tama ang kanyang mga kapatid. Pagod siya. Nanakit ang balikat niya sa pagpasa ng mga mabibigat at kailangan niya talaga ng pahinga. Sige, kapag tapos na kayo, gisingin niyo ako para matulungan ko kayo sa pagliligpit. Tumango ang dalawa kaya agad na siyang tumayo upang matulog sa kanyang kwarto. Nadatnan niyang may banig at unan na nakalatag sa sahig kaya napailing siya. Kilala talaga siya ng mga kapatid. Nang makahiga siya, agad siyang nakahinga ng maluwag. Mukhang nabawasan ang sakit at pagod sa kanyang katawan na makahiga siya. Pinikit niya ang mga mata at agad na nakatulog. Habang ang kanyang dalawang kapatid naman, naabutan pa ang 7:00 sa pagsagot na assignment. Gigisingin na sana ni Jeremy ang kanyang kuya ayon sa bilin nito. Pero nang makitang mahimbing na natutulog ito, hindi na lamang niya ito ginising. At sila na lang dalawa ni Jerome ang nagligpit ng kanilang gamit. Pagkatapos nila magligpit, tumabi sila ng higa sa kanilang kuya Hans. Napapagitnaan nila ito. Niyakap nila pareho at pinikit ang mga mata upang matulog na. Kinabukasan balik trabaho na naman si Hans sa palengke. Pero bago yon, hinatid niya muna ang kanyang kapatid sa eskwelahan bago nagtungo sa palengke. Aga natin Una niya sa kaibigan na ngayon may karga-kargang isang sakong bigas sa balikat. Oo, sabi ko sa'yo kahapon, di ba babawi ako? Tinapik niya ito sa balikat. Sige, dali mo na yun sa may-ari at ako'y maghahanap pa ng customer. Umalis agad ito, kaya siya naman ay naglibot-libot sa palengke at nagtatanong kung naghahanap ba ang mga ito ng kargador. Tamang-tama, Hans. Kailangan ko ng kargador para kunin yung binili kong 2 sakong pinya. Alam mo na. Matanda na ako. Hindi ko na kayang pumasa ng mabibigat. Saad ni Mang Jose. Huwag po kayo mag-alala, Mang Jose. Ako na pong bahala doon sa 2 sakong pinya mo. Saan ko nga pala kukunin? Doon lamang sa bungad ng palengke. Pinababantayan ko sa 2 bata. Binayaran ko na rin para hindi ako nakawan. Natatawang Saad nito kaya natawa na rin siya ng mahina. O sige ho, kukunin ko na. Nang makarating siya, nakita nga niya ang 2 sakong pinya na sinandal sa sementong dingding habang may 2 batang nakabantay sa magkabilang gilid ng sako. Tony! Ruel! Bati niya sa mga ito. Kuya Hans! Nandito ka rin po pala? Kayo po ba kukuha nito? Oo, inutusan ako ni Mang Jose. Mabilis niyang pinasansaka ng balikat ang isang sako habang ang isa naman sa kaliwa. Namamangha naman siyang pinanood ng 2 bata. Lakas mo talaga, Kuya Hans! Manghang sabi ni Tony. Nakangising nagpaalam siya sa mga ito. Habang papasok ulit sa palengke, nakarinig siya ng singhapan at bulungan ng mga dalagang kababaihan sa tabi. Hindi na ito bago sa kanya. Medyo sikat kasi siya sa palengke, lalo na sa mga mata ng kababaihan. Diyos ko, ang lakas ng baby loves ko. Tika may braso. Tignan mo, namumutok. Sinabi mo pa. Ang swerte-swerte ko talaga sa kanya. Mahinang napailing si Hans sa narinig. Hindi niya pinansin ang mga ito. Kapag kasi pinansin niya, mas lalo lang ito magpapapansin. Ayaw din niyang bigyan ng mga motibo ang mga babae. Hindi siya ganong klase ng tao. Ayaw niyang hinahabol siya. Nakakababa kasi yun ang pagkatao nila. Para kasi kay Hans, hindi dapat babae ang naghahabol. Mang Jose, ito na po. Saad niya sa matanda pagkarating sa pwesto. Mabilis niyang binaba ang 2 sako sa balikat. Masakit ang kanyang balikat dahil nanunusok ang balat ng pinya, pero tiniis niya na lamang. Maraming salamat, Hans, ito ang bayad ko. Saad nito sabay abot ng 500. Nakangiti at malugod niya itong tinanggap. Maraming salamat po, Mang Jose, so ulitin.
Sa buong umaga kumita si Hans ng 1,100 at sa buong maghapon kumita siya ng 1,600. Mas mababa kaysa sa kita niya kahapon. Pero ayos lang, ang importante may kita siya. Pre, may pupuntahan ako mamayang gabi na birthday party. Sa sideline ako doon bilang waiter. Gusto mo sumama? Tanong sa kanya ni Ronnie. Mabilis siyang tumango. Sige, ano oras ba? Mga alas 6. Kailangan nandun na tayo ah. Sige, daanan mo ako sa bahay para sabay tayong pumunta doon. Hindi ko pa alam kung saan gaganap yung birthday party eh. Tumango naman ito. Nang mag-alas 4, nagkanya-kanya na silang uwi. Siya naman sinundo ulit ang kanyang kapatid sa eskwelahan at pagkatapos dumiretso ng uwi. Maaga siyang nagluto para sa hapunan at kumain. Aalis ngayon si kuya. Ilock niyo ang pinto pagkaalis ko ah. Wag na wag yung bubuksan kapag di ako yon. Maliwanag? Sabay na tumango ang dalawa. Opo kuya. Pre, tayo na. Mabilis na kumilos si Hans nang marinig ang kaibigan sa labas ng bahay. Ang billing ko sa inyo. Aniya sa mga kapatid. Hinatid siya ng dalawa sa pinto. Paglabas niya, pinalak niya agad. Nang masiguradong nakalak na sa loob, agad na silang umalis ng kaibigan. Dumating sila sa hotel mga bandang alas 6. Namangha si Hans sa sobrang ganda ng hotel. Pangmayaman talaga. Nasa likod ng hotel, ginanap ang party, kung saan nandun na malaking pool. Mabilis silang nagbihis ng puting damit at itim na trouser. Meron ding itim na apron na nakatali sa kanyang bewang. Matapos magbihis, agad na silang dumalo para asikasuhin ang pagkain ng mga bisita. Are you one of the waiters here? Taas kilay na tanong ng isang babae. Mukhang bata lang ito sa kanya ng 1 o 2 taon. Maganda ito pero hindi niya type. Magalang siyang tumango. Opo ma'am. Sinenyasan siya nito lumapit. Can I take you out tonight? Nangaakit itong tanong. Nabastusan siya. Pero pinanatili niyang normal ang mukha. Sensya na po ma'am pero wala po akong oras para dyan. Tinignan siya nito na hindi makapaniwalang tingin at pagkatapos pagak na natawa. Did you just reject me? A man like you? Hindi makapaniwala nitong Saad at tinignan siya mula ulo hanggang paa. You should be thankful na inaya ka na isang tulad ko. Maganda na, mayaman pa. Tila nagmamalaki nitong Saad. Nagtagis ang kanyang panga sa pagkairita sa babae. Wala akong pakialam kung maganda at mayaman ka. Hindi kita type. Wala ka sa kalingkingan ng babaeng gusto ko. Excuse me. Walang modo niyang Saad at umalis. Inubos nito ang pasensya niya sa katawan. Magkasalubong ang kilay na bumalik sa kanyang pwesto dati at nagpatuloy sa pagsaserve ng pagkain. Hanggang sa may matanaw siyang isang babaeng nakasuot ng kulay pulang dress. Hapit na hapit ito sa katawan ng babae. Balingkinitan at maliit ang bewang. Umalo ng lalamunan ni Hans nang makita ang maganda nitong muka. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Nang sandaling magtama ang kanilang paningin ng babae. Saglit lang yun pero para siyang kinapos ng hininga. Sa buong gabing pagsaserve ng pagkain at alak sa bisita hindi maalis-alis ni Hans, ang paningin sa babaeng ngayon ay masayang nakikihalubilo sa iba. That bitch. Really love that tension. Rinig niyang nangigigil na Saad ng boses babae sa kanyang likuran. Bahagya niya itong nilingon at doon niya nakita ang kaninang babaeng nag-aya sa kanyang lumabas. Matalim ang tingin nito sa babaeng nakaagaw ng kanyang atensyon. Right, look at her. She's slut. Maarting sang-ayon ng isa. Nangunot ang noon ni Hans sa sinabi ng dalawang babae. I have a plan. Nakangising Saad ng babaeng nag-aya sa kanya. What is it, Hailey? Bumulong ito sa kaibigan. Pagkatapos sabay ngumisi ang dalawa. I love your plan. At masisira ang kanyang imahe ngayong gabi. Saad ng isang babae kay Hailey. Sabay na tumawa na nakakaloko ang dalawa at umalis. Kinakabahang sinundan ni Hans ang tingin ng dalawa. Akmang susunod na rin siya nang biglang tinawag siya ng isang bisita at nanghingi ng alak. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Hindi mapakali si Hans at nagpalingalinga.
Hinahanap niya ang dalawang babae pero hindi niya ito makita. Inis siyang napamura sa isip nang muntik na siyang makabangga ng bisita. Pinanlisikan siya nito ng mata kaya magalang siyang humingi ng paumanhin. Nang tinaboy siya nito, agad siyang umalis sa harapan ng matandang lalaki at naglakad patungo sa lalaking humingi kanina ng alak. Ito po yung vodka niyo, sir. Magalang niyang saad at binigay ang isang bote ng vodka. Mabilis itong tinanggap ang alak at di man na nagpapasalamat. Mayaman nga naman. Umalis si Hans sa pagtitipon nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Pero agad siyang napahinto na makita ang babaeng nakaagaw ng kanyang pansin na nakasandal sa gilid ng hallway. Mukhang lasing na ito. Hindi na kasi ito makatayo ng maayos. Mabilis niya itong nilapitan. Miss, okay ka lang? Nagangat ito ng tingin sa kanya. Help me. Nahihirapan itong saad. Nangunot ang kanyang noo. Bakit? May masakit ba sa'yo? Tumango ito. My entrance is shaking. Hindi mapakali nitong saad. Inalalayan niya ito. Miss, ihahatid na kita sa hotel room mo. Anong room number mo? Room 105. Nakapikit ang matang sagot nito. Tumango siya at agad itong inakay papasok sa elevator. I can't take it anymore. Nanghihinang sabi nito. Miss, malapit na tayo. Tiisin mo na lang yung masakit sa'yo. Umiling ito. Para na ito maiiyak kaya. Hindi niya maiwasang mag-alala. That bitches put something on my drink. Galit nitong saad. Walang ibang nagawa si Hans kundi pisilin ang palad ng babae. Mukhang nahihirapan na ito, base sa muka. Pawis na pawis, at hindi mapakali. Nang bumukas ang elevator, agad niya ito inalalayan palabas, at hinanap ang room number nito. Nang makita agad niya itong binuksan. Pagpasok nila, agad niyang binuhay ang ilaw. Hanggang dito na lang ako, miss. Kaya mo naman siguro mag-isa dito. Umiling ito at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Nagmamakaawa siyang tinignan. Don't leave me, please. Nakikiusap itong sabi. Malalim siyang napabuntong hininga at pinakalma ang nagkukuramentadong puso. Para na siyang kinakapos ng hininga. Kanina niya pa pinipigilan ang sariling wag itong halikan. Miss, hindi pwede. May trabaho pa ako. Di ako pwede manatili dito na matagal. Hindi magandang tignan, babae ka, lalaki ako. At maliban doon, baka hindi siya makapagpigil. Kung mananatili pa siya na matagal. No, you can't leave me here alone. Help me kill this growing fire, please, please. Naiiyak nitong pagsusumamo. Lumambot ang kanyang puso habang nakatitig sa luhaan nitong mga mata. Alam niya kung anong ibig nitong sabihin. Hula niya rin, may kinalaman ng dalawang babae kung ba't ito nagkakaganito. Nagtagis ang kanyang panga dahil doon. Parang gusto niya tuloy sakali ng mga babaeng yun. Look, miss, I respect you. Ngunit hindi natapos ni Hans ang sasabihin nang abutin ng babae ang kanyang labi. Nanigas siya sa kinatatayuan. Dahilan kung ba't hindi siya makagalaw. Nagulat siya sa ginawa nito. Nakapikit ang mata nito at pinapalalim ang halik habang siya nakadilat lamang ang mga mata. Hanggang unti-unti niya ring pinikit ang mata at gumanti ng halik. Hinapit niya ito sa bewang. Nilapat ang kanyang katawan. Pinutol niya ang kanilang halikan at mataman nitong tinitigan sa mata. Make sure, hindi mo to pagsisisihan. Seryoso ang kanyang tono. Napa-English tuloy siya na wala sa oras. Namumungay ang matang tumango ito. I won't. I promise. I won't regret this. Umigting ang kanyang panga at naging matalim ang kanyang tingin. Lahat ng pagpipigil ay nalusaw. Inatake niya ito ng agresibong halik na mabilis nitong ginantihan. Hanggang ang kanilang halikan na uwi sa pagtatalik. Parang nasa alapaap si Hans. Hindi siya makapaniwalang may nangyari sa kanila nang babaeng bumihag sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Nakangiti niyang pinapanood ang mahimbing nitong pagtulog. Ang ganda mo. Wala sa sarili niyang saad habang kinakabisa ang mukha ng babae. Mula sa mata rin nitong kilay,
Sa mata nitong kulay abo na kay sarap titigan. Patungo sa maliit ngunit matangos itong ilong na ilang beses niyang pinanggigilan kanina. Hanggang sa mamula-mula nito at malambot na labi na hindi nakakasawang halikan. Ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko. Namamangha talaga siya sa taglay na ganda ng babae. Kung pwede lang na iuwi niya ito, gagawin niya. Kaso hindi pwede. Alam niyang malaki ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay. Alam niyang mayaman ang babae. Sa kutis pa lang nitong mukhang naliligo sa gatas at sa mamahaling kwintas na nakapalibot sa leeg nito. Anong may pagmamalaki niya dito? Wala. Bumigat ang kanyang dibdib. Mapait siyang napangiti. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana, hindi mo pagsisihan na nangyari sa atin pagising mo. Dahil ako, hindi ko to pinagsisisihan hanggang sa muli mahal ko. Aniya, at pinatakan nito na matagal na halik sa labi at noo bago bumaba sa kama at nagbihis. Tinignan niya muna ito sa huling pagkakataon bago umalis. Mahinang umungol si Evangeline dahil sa sakit ng kanyang ulo na parang binibiyak. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata. Napakurap siya nang makitang hindi pamilyar sa kanya ang kisame. Sa pagkakaalam niya, kulay pink ang kisame ng kwarto niya. Bakit ngayon naging puti? Mabilis siyang napabangon. Nalubos niyang pinagsisihan dahil sa sobrang sakit ng pagitan ng kanyang hita. Why is it hurting? Lukot ang mukhang tanong niya. Nang tignan niya ang sarili, malakas siyang napasinghap at nagtititili. Why am I naked? Tanong niya habang nanlalaki ang mga mata. Tumili ulit siya na maalala ang nangyari gabi na paglalagay ng sex drugs sa kanyang inumin na kagagawa ni Hailey at ng kaibigan nitong si Selena. Oh, to the M to the G, I'm not virgin anymore. Nadiligan na ang flower ko. Hindi na siya nanlalanta. Naiiyak niyang saad at napasabunot sa buhok. But wait, where is he? Did he leave me ba? What is he? Ano yun? Modus gang? After what he did? After he popped my cherry? Iiwan niya na lang ako basta-basta? What am I? Cheap? Matinis siyang tumili ulit at binato ang unan. Ganun na lang yun? Hindi niya ako pananagutan over my sexy body. No. Hindi ako makakapayag. I will find him. Sa ayaw at sa gusto niya, boyfriend ko na siya. At kahit masakit, ang pang-ibaba niya nagawa niya pa rin tumayo at maglakad. Yan nga lang paika-ika. That two bitches. I will make ganti-ganti with them. Lintik sila. Literal siyang konyo. At nakasanayan niya na yon. Masama ang timpla ng kanyang muka na naglakad palabas na hotel. Manong, here na lang po. Thank you. Here's my pamasahe. Keep the change and you're welcome. Saad niya. Napakamot sa batok ang driver. Ma'am, sakto lang po to. Wala na tong sukli. Nabitin ang ngiti ni Evangeline sa sinabi ng taxi driver. Really? I thought 500 pesos have changed. How much is my pamasahe ba? 500 nga po, wala na tong sukli. Malungkot siyang napasimangot. But I don't have a cash. Tumatanggap ka ba ng credit card? Hindi po, ma'am eh. Cash lang po tinatanggap ko. How about check? Tanggap ba? Napakamot sa tungki ng ilong ang driver. Sige, basta siguraduhin mo lang na hindi yan scam ah. Tatrabaho ko dito na maayos. Malawak na napangiti si Evangeline at masayang kumuha ng cheque at sinulat doon ang halagang perang ibabayad niya. Here, Mano. I'm sure malaki pa ang sukli niyan. Napakurap-kurap ang driver na nakatitig sa cheque. Nanginginig pa ang kamay nito. Ma'am, hindi ba to scam? Totoo talaga to? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Sunod-sunod na tumango si Evangeline. Yes, I'm not a scammer, okay? That's totoo po, Mano. I just wanted to give you a gift since Christmas is coming and I'm sure your work is tiring. Like, even me, I get tired on driving, that's why I got a driver. Saad niya at pumalakpak. Maluhaluhang nagpasalamat ang driver kay Evangeline. Kahit naririndi na ang matanda sa konyuhan ng babae, tiniis niya na lamang ito.
Maraming salamat po, ma'am. Kailangan na kailangan ko po ito kasi nasa ospital yung anak ko. Naiiyak na saad ng driver. Oh, I'm praying for your daughter's recovery. Sumingwat ang driver at umiling. Son po, ma'am. Lalaki po yun eh. Saad ng driver kaya napangiwi siya. Napakamot si Evangeline sa kilay. It's not my kasalanan, Manong, no? Di mo naman sinabi sa akin na son pala ang anak mo, hindi daughter. So I thought, he's a she. Nakasimangot niyang saad. Di ko naman sinabing kasalanan mo, ma'am eh. Mahinang natawa ang driver. Nakasimangot siyang napairap. I'm going to baba na nga lang. I need to make pasok in the house. I need to tell my parents that I'm not virgin anymore. Oh, do you know, Manong, that my flower is not dry anymore? Because bagong dilig siya. Someone make dilig my flower kagabi. Diyos ko, ma'am. Huwag mo ipagsasabihan kung kani-kanino lang. Laglag pa nga nasabi ng driver. You're so KJ talaga, Manong. Bye na nga. Bye, Manong. Take care. Aniya, at pumasok sa malaki at magarbo nilang mansyon. Oh, ano nangyari sa'yo, Iha? Ba't pa ika-ika ka maglakad? Tanong ni Yaya Rosita. Oh, I'm bagong dilig, Yaya. I'm not virgin anymore. Congrats to me. Umawang ang bibig ng matanda at di makapaniwalang tumitig sa masaya at nakangiting alaga. Diyos ko po, bata ka. Aatakihin ako sa'yo. Nginitian lamang to ni Evangeline at nagpaalam na pupuntahan na magulang sa kwarto ng mga ito. Excited siya ibalita na hindi na dry ang flower niya. At walang katok-katok na binuksan ni Evangeline ang pinto ng kwarto ng magulang niya. Kaya nagulat ang kanyang ina at malakas na naitulak ang amang nakapatong na ikinalaglag nito sa kama. Wife, sakit ng puwet ko! Reklamo ng ama ni Evangeline. I'm sorry, husband. Yung anak natin kasi. Nagulat ako. Ayan tuloy. I accidentally pushed you. You hurt? Nakangiwing umiling-iling ang ama ni Evangeline. I don't know what to do anymore. Parang binagsakan ng langit at lupa nitong sabi. Anyway, honey, what are you doing here in our room? Guess what, Dad? Masaya siyang lumapit sa ama. What? I'm not virgin anymore. My flower is not dry. Someone make diligit kagabi. Are you happy? Magiliw na anunsyo ni Evangeline sa magulang. Masayang tumili ang ina ni Evangeline na si Eva at mahigpit siyang niyakap. I'm so proud of you, my beautiful daughter. Manang-mana ka sa akin. May sasabihin pa sana si Eva nang bumagsak ang asawa sa sahig at nawala ng malay. Parehong nanlaki ang kanilang mga mata at dinaluhan ang nahimatay na si Daniel. Hubby, wake up! Ano ba nangyari sa'yo? Are you sick? Ba't ka hinimatay? Daddy, don't die yet. We still need you. Maarting saad ni Evangeline sabay pahid ng kanyang imaginary na luha. Mommy, bubuhatin ba natin siya? Daddy, is tumabigat. Hindi natin siya kaya. Sinundan ni Evangeline ang tingin ng ina na tumayo at kumuha ng unan at kumot. You're right. That's why I'll put this pillow and kumot na lang. Saad ng kanyang ina at pinaunan ang kanyang ama at kinumutan. Pagkatapos malawak na napangiti si Eva at hinawakan siya nito sa kamay at nagsalita. You should celebrate. Saad nito at nagniningning pa ang mga mata. I'm so excited, Mommy! Tumitiling aniya. Mabilis na tinawagan ni Eva. Ang alam niyang pwedeng mag-asikaso ng gaganaping party. Nag-send din siya ng invitation sa mga amiga at kakilala niya. Kinagabihan dumating ang mga bisitang inimbitan nila. Amiga, what's this party all about? Nakangiting tanong ni Laura, ang isa sa mga kaibigan ni Eva. Oh, it's nothing. I just want to throw a party. Kaswal na sagot ni Eva. Si Evangeline naman, nakihalubilo sa mga anak ng inimbitahan ng kanyang ina. What's happening? Napahinto ang lahat na makita ang ama ni Evangeline na sa lubong ang kilay. Mukhang bagong gising ito dahil namumula pa ang mata at magulo ang buhok. Oh, hubby, I'm glad that you're awake. Don't mind us. I just throw a party for our daughter. Party? About what?
Umikot sa ere ang mata ni Eva. Ano pa? And if her daughter's broken hymen, she's not virgin anymore, right? And she deserves a party celebration. Come on, join us. Aya ni Eva kay Daniel. Napahilot si Daniel ng noo. Para yata matutumba na naman ulit siya. Daddy, good evening! Bati ni Evangeline at tinalikan sa pisngi ang ama. Honey, are you really sure that you were not virgin anymore? Napapahinto at napapalunok na tanong ni Daniel sa anak. Yes, Dad. I already told you, right? Oh God! Oh God! Nasapu ni Daniel ang noo. Dahil parang pumintig yata ito. Dad, are you okay? Yeah, I'm okay. I guess I should accept it already. Now naniniwala na ako sa kasabihang, history repeats itself. What do you mean, Dad? Your grandmother did this also when I got your mother's virginity. Nagpa-party. Di na dapat ako nagulat pa. Naiiling na saad ni Daniel. Nanlaki naman ang mga mata ni Evangeline. Really? Namamanghang saad ng dalaga. After this party, we need to talk about that man who got your virginity, understood? Masayang nagpatuloy ang party. Si Daniel naman walang nagawa nang hatakin siya ng asawa sa isang mahabang mesa kung saan nandun ang mga kakilala niyang under rin sa mga asawa. Nagkibit-balikat lang ang mga ito ng tapunan niya ng tingin. Natapos ang party ng bandang 12 midnight. Hindi na sila nakapag-usap dahil sa antok at pagod. Kinabukasan sa agahan, tinanong niya ang anak. So, can you tell me kung sino nakakuha ng virginity mo? Well, I don't know him, Dad. Nag-aalang ang sagot ni Evangeline na ikinalaglag ng panga ni Daniel. What? Binigay mo ang sarili mo sa hindi mo kilala? Napanguso si Evangeline. Why? When you puffed Mom's cherry, do you know her? Hindi nakasagot si Daniel dahil hindi naman niya talaga kilala ang asawa na may mangyari sa kanila. Tumikim siya at umayos ng upo. Huwag mong ibalik sa akin ang tanong ko. Istrikto ang saad ni Daniel. I already told you that. I don't know him nga. But I'm not lugi naman, he's so gwapo kaya. But I'm sure he's poor because I saw him as a waiter in that party. Saad ni Evangeline. Well, hindi naman ako tumitingin sa katayuan sa buhay. Basta masipag at mabait ayos lang. Basta kaya kang alagaan at mahalin. At kayang tiisin ang ugali mo, papasayan sa akin. Saad ni Daniel na nakapagpangiti kay Evangeline. Your dad is right. We're okay naman kahit poor lang siya basta gwapo. Eva! Saway ni Daniel sa asawa, kaya napahinto si Eva. Umakto itong zinipira ng bibig. Don't worry, Dad, I will find him. Hindi naman pwedeng takbuhan niya ako after niya akong dalhin sa ikapitong langit, no? Napaubos si Daniel sa sinabi ni Evangeline. Honey, please filter your words. Baka yan ang magiging dahilan ng kamatayan ko. Dad, you're so judgment talaga. Napahilot sa sentido si Daniel. Sumasakit na ang ulo niya sa asawa, dumagdag pa ang kanyang anak. Kuhang-kuha nito ang ugali ng kanyang asawa. Manang-mana talaga sa ina. Pagkatapos ng kanilang agahan, nagpaalam na si Evangeline sa magulang. Ngayon niya sisimulan ng paghahanap sa lalaking nagdilig sa kanyang flower. Upland, finding my boyfriend. Aniya at hinawi ang buhok sa maarating paraan. Nakatutok ang paningin ni Hans sa kanyang kinakain. Tanghali na kaya kumain siya ng tanghalian sa isang karinderyang malapit lang sa palengke kasama si Ronnie. Sarap talaga ng humba mo, Aling Lourdes. Puri ni Ronnie sa may-ari ng karinderya. Malawak na napangiti ang matanda. Abay, syempre naman iho. Niluto ko kaya na may pagmamahal yan. Sagot ni Aling Lourdes na ikinatawa nila. Ito rin po dinuguan niyo, Aling Lourdes. Ang sarap din. Abay, syempre, niluto ko rin niya na may pagmamahal. Napaigtad si Hans sa kinauupuan nang may malanding bumulong sa kanya. Kinikilig na humagikik si Bakekang at pabebeng kinurot ang kanyang braso. Ang tigas talaga. Hehehe. Napangiwi si Hans habang malakas na humalakak si Ronnie.
Nabulunan nito kalaunan kaya mabilis itong inabot ng tubig at uminom na ikinangisi niya. Pero alam mo ba, Hans, kung ano mas masarap sa dinuguan? Matamis ang ngiting tanong ni Bakekang. Ano? Di ano pa? Di ako? Saad nito sabay halakhak. Naibugan ni Ronnie ang iniinom na tubig sa mukha ni Bakekang kaya napasimangot ang huli. Bastos ka talagang lalaki ka? Galit nitong singhal kay Ronnie at pinunasan ng muka gamit ang basahang dala nito. Napangiwi si Hans. Si Ronnie naman malakas na humalakhak na makita ang mukha ni Bakekang na may uling. Napailing si Hans at tumayo. Iniwan niya ang bayad sa mesa. Alis na ako. Pare, saglit. Sama ako. Ayaw ko maiwan sa matandang gurang na to. Rinig niyang saad ni Ronnie at sumunod dito sa kanya. Pinantayan siya ni Ronnie sa paglalakad at napailing. Grabe talaga ang tama sa'yo ni Bakekang. Paano na lang kung nilagyan nito ng gayuma yung dinuguang kinain mo? Di may love ka dun? Pangit, pre. Nakangiwing saad ni Ronnie. Nagpatuloy sila sa paglalakad, pabalik sa palengke nang biglang may humarang na magarang sasakyan sa kanilang harapan na kulay pink. Wow, pare, ang gara. Hindi natapos ni Ronnie ang sasabihin ng bumaba ang isang pamilyar na babae. Natuod siya sa kinatatayuan at mabilis tumibok ang kanyang puso. Suwabe nitong tinanggal ang suot na shades at malawak na ngumiti. Babe! Malakas nitong sigaw at tumakbo patungo sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Nahigit ni Hans ang kanyang hininga ng malanghap ang nakakaulol nitong pabango. Nakita niya ang paglingon ni Ronnie sa kanya habang nanlalaki ang mga mata at awang ang bibig. Babe, I'm so masaya sobra. I was finding you but I didn't saw you. But now that I already see you na, I'm going with you. Nito. Natulala siya sa mukha nito at hindi makapagsalita. Babe, are you not masaya to see me? Why aren't you talking? Pipi ka ba? Napakurap-kurap siya dito. Anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong. Gulat talaga siya na makita ulit ang babae. Hindi naman sa ayaw niya ito makita, nagulat lang talaga siya. Ha? Are you bingin na rin ba? I told you that I was finding you. Hinanap siya nito? Bakit? Sa lubong ang kilay niyang tanong. Ngumuso ito. Because you should take responsibility to me. Pagkatapos mong diligan ng tuyot kong flower, iiwan mo na lang ako? That's a big no to me. From now on, you are my boyfriend, and I am your girlfriend. Isn't it amazing? Nangingislap ang mata nito. Wala sa sariling tumango siya. Niyakap na naman ulit siya nito. Then, where are you going ba? I'm going with you. Oh, who's this ugly creature? Hindi makapaniwalang suminghap ang kaibigang si Ronnie. Kaibigan ko si Ronnie. Hello, Ronnie. I'm Evangeline, your friend's GF. What's your name nga, babe? Hans. Bumaling ulit kay Ronnie. Yeah, I'm Hans' girlfriend. Puno ng pagmamalaki nitong saan. Nilingkis nito ang braso niya. Let's go, babe. Saan? Kung saan kayo pupunta? Nagkatinginan silang dalawang magkaibigan. May trabaho pa kami, di ka bagay doon. Of course, I'm not bagay talaga doon kasi sa'yo ako bagay, no? Mahinang napaubos si Ronnie habang siya naman nagiinit ang tenga. Kinikilig pa yata siya sa sinabi nito. Di ka pwede doon, mabaho at mainit. Really? But I want to see you working. Promise, I'll be good, I'll be good. Pangako nito sabay taas ng kamay, na animoy nanunumpa. Malalim siyang napabuntong hininga, at walang nagawa kundi dalhin ng dalaga sa palengke. Ew, what's the smell? Maarteng saad nito. Nautal-utal pa dahil nakangiwi na makapasok sila sa palengke. Mahigpit ito nakakapit sa kanyang braso. Sabi ko sa'yo, di ba? Di ka pwede dito dahil mabaho. Napanguso siya na tinigdan ng babae na nakanguso din. But I want to be with you. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hans. Parang gusto niyang halikan ng dalaga. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Gusto mo bang umalis na lang tayo? Umiling naman ito. As much as I want to, but you're working. I don't want to be a hindrance.
I will tiis-tiis na lang na mabahong smell. Anito, napalihim niyang ikinangiti. Natutuwa siya sa pagiging konyo nito. Parang baby. Baby niya. Mahinang tumikim si Hans sa tinago ang nangangamatis na muka. Baby? Sino yung babaitang yan? Napalingon si Hans sa dumating na babae. Ganon din si Evangeline na ngayon nakataas ang kilay. Who are you ba? And why are you calling my boyfriend baby? Ano ka bata na dumidede sa kanya? Mataray nitong tanong kay Glenda. Pinag-cross ni Glenda ang braso sa dibdib at tinaasan din ng kilay si Evangeline. FYI, hindi ako dumidede kundi siya. Napasinghap si Evangeline at nilingon siya. Nanubig ang mata nito na ikinaalarma niya. Ew. Hindi nito matuloy ang sinasabi. Napailing naman siya agad. No, hindi ako. Hindi ako dumidede sa kanya, okay? Pagpapaliwanag niya. So, she's sinungaling? Parang bata nitong tanong. Namumula ang ilong kakaiyak. Sunod-sunod siyang tumango. Hinapit niya sa bewang ang dalaga at nilapit ang katawan sa kanya. At marahan niyang pinunasan ng luha nito. Yes, sinungaling siya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa akin, kung dapat gumaganon, malaki naman yung ano ko. Namumula ang kanyang tenga pero tumango siya. Nilingon nito si Glenda na ngayon hindi makapaniwala na katitig. Mukhang nagulat yata sa pinakita niyang lambing kay Evangeline. Pero imbis na mahiya siya, naging proud pa siya sa kanyang ginawa. Gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na kanya ang babaeng hawak niya. Dinilata nito ni Evangeline. Pangit mo. Mabilis siyang hinila ng dalaga paalis sa harap ni Glenda. Hindi siya nagprotesta at nagpahila na lamang. Habang nagtatrabaho si Hans, nakabuntot sa kanya si Evangeline. Minsan, naririnig niya ito nagrereklamo sa amoy. Kapag nililingon niya naman to, ngingiti-ngiti na parang wala lang. Uy, sino ba itong magandang babaeng ito, Hans? Tanong ni Aling Mirna na mapadaan sa pwesto na matanda. Napakamot siya sa bato. Girlfriend ko ho. Mabilis na nagpakilala si Evangeline sa matanda. Hello, my name is Evangeline. I'm Hans' girlfriend. Magiliw na pakilala ng babae. Napakamot sa bato ka matanda. Ay, hindi kita maintindihan, ineng. Pero napakaganda mong bata. Natutuwa ako na malamang may kasintahan na pala itong si Hans. Hindi ka nalugi dito, bukod sa gwapo, mabait at masipag pa. Oh, really? I'm so swerte pala sa'yo, babe. Tipid ng ngiti lang ang sinagot ni Hans sa dalaga. Medyo naiilang pa kasi siya sa presensya nito. Kinuha niya ang kanyang panyo sa bulsa at pinunasan ang noo ni Evangeline. Habang ito'y nakikipag-usap kay Aling Mirna. Hakatuwa naman kayong dalawa. Naway magtagal ang pagsasama niyo. Huling saad ni Aling Mirna bago nagpaalam. 4:00 na kaya kailangan niya sunduin ang kanyang mga kapatid. Di ka pa ba uuwi? No, I'm staying with you. Sagot nito. Hindi ka pa ba hahanapin sa inyo? Nag-aalala niyang tanong. Kanina niya pa ito kasama, baka hinahanap na ito sa kanilang bahay. Umiling si Evangeline. Oh, no. Mom and Dad knows that I'm with you. Nangunot ang noon ni Hans. Kilala nila ako? Yes, Mom and Dad know you. Paano? Naguguluhan niyang tanong. Because I told them about what happened to us. Actually, Mom threw a party last night. She congratulated me for not being a virgin anymore. Nalaglag ang panga ni Hans. Ngayon niya palang narinig ang inang nagpa-party dahil hindi na virgin ang anak. So, basically, I can live with you na. Umawang ang kanyang bibig. Live with me? As in, sa akin ka titira? Yes. And then, we're not girlfriend and boyfriend anymore. We're married now. I'm your wife and you are my husband. Masayang sabi nito. Hindi nakapagsalita si Hans sa gulat. Kanina lang magkasintahan daw sila tapos ngayon mag-asawa na. Amazing! Isn't it? At wala siya sa sariling tumango. Nasapu niya ang kanyang noo. Para yata umikot ang kanyang paningin. Bago pa siya mahimatay, inaya na niya ang dalaga na sunduin ang kapatid sa paaralan. Kuya! Masiglang tawag ng dalawang kapatid ni Hans.
at mabilis tumakbo palapit sa kanila. Oh, they're brothers? Oh my God, they're so cute! Namamanghang saad ni Evangeline. Kuya, sino yan? Nagtatakang tanong ni Jeremy. Napakamot siya sa kanyang ulo, nagdadalawang isip kung sasabihin niya ba sa mga kapatid na asawa niya itong babaeng to. I'm your ate Evangeline. I'm your kuya's wife. Nakangiting pakilala ni Evangeline. Wife? Di ba po asawa yun sa Tagalog? Ibig sabihin asawa ka ni kuya? Cool! Ate na kami! Natutuwang saad ni Jerome. Are you guys happy? Tanong ni Evangeline. Sunod-sunod na tumango ang dalawa. That's great! Because of that, I will treat you. I'll buy you ice cream. Agad na pumalakpak ang dalawa at malawak ng umiti. Hinawakan ni Evangeline ang magkabilang kamay ng dalawang kapatid ng lalaki at nagsimula silang maglakad patungo sa convenience store. Siya naman, nakasunod lang habang may ngiti sa labi. Natutuwa siyang kasundo ng babaeng ito ang kanyang kapatid. Pagpasok nila sa convenience store, bumili ang dalaga ng 2 galon na ice cream. Kaya naman pag uwi nila, yun ang kinakain ng mga bata. Is this your house, hubby? Tanong ni Evangeline habang nililibot ang paningin sa kabuuan. Siya naman hindi nakapagsalita. Dahil sa gulat, sa endearment na tinawag nito sa kanya. Parang kailangan niya yatang sanayan ang sarili. Lumunok siya ng 2 beses at tumango. Your house is small and simple, but I like it. I want to experience a simple life with you and to our future babies. Umawang ang bibig niya sa narinig. Para yata siyang nabingi sa sinabi nito. Babies. Meaning to say, gusto nito magkaanak sa kanya. Sa mahirap na tulad niya. Gustuhin niya mamatakot. Na baka iwan siya nito kasama ang kanilang mga anak kung di niya maibigay ang gusto niya. Mayaman ang dalaga. Nasisiguro niyang lahat ng gusto nito makukuha. Anong may bibigay niya dito kung sakaling silang dalawa lang magkatuluyan? Malalim siyang bumuntong hininga. Nagsisituloy siya kung ba't di siya nagtapos ng pag-aaral. What do you think, hubby? Napatitig siya sa mukha nito. Sobrang aliwalas na animoy walang problema. Wala rin siya nakitang pandidiri sa mga mata nito habang tinitignan ang kanyang bahay. Huwag muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Baka magsisi ka rin sa huli. Seryosong saad niya. Nabura ang ngiti nito. Ha? Bakit naman ako magsisisi? I like you kaya. Ngumiti siya ng tipid. At di na ulit nagsalita pa. Araw ng Sabado at walang pasok ang mga bata. Kaya naman naiwan si Evangeline at mga kapatid ni Hans sa bahay. Kaya naman naisipan ni Evangeline na dalhin ang 2 sa mall. Wow ate, ang ganda ng car mo. Namamanghang puri ni Jerome na makasakay sila sa sasakyan ni Evangeline. Pinahatid niya ito sa kanilang driver. Nung araw kasi na nakita niya si Hans, tinawagan niya ang driver para ipakuha ang sasakyan. Oo nga po, gusto ko rin ng ganitong car. Kapag yumaman po kami, bibilan ko po si kuya ng ganito at ako din po. Really? You want? Bibilan kita ng ganitong car. Di pa po ako marunong mag-drive ate. Saka na po pag malaki na ako. Nang makarating sila sa mall, nagtungo sila sa mga pambatang damit at binilahan ng mga ito ng maraming damit pati na rin laruan. Pagkatapos nila mag-shopping ay nag-arcade naman sila at naglaro. Mga bandang 11:00 sila natapos sa paglalaro. Nagutom ang mga bata at kaya kumain sila sa isang Pinoy restaurant. Hello ma'am, what's your order po? I would like to order Bicol Express, fried chicken, 3 cup of rice, sinigang, bulalo, at pinakbet. For drinks, give us water and juice. That's all, thanks. Saad niyang nakangiti. Tumango ang waiter at pinaghintay sila saglit. At after 30 minutes, bumalik ang waiter dala ang kanilang order. Nanubig ang kanyang bibig na makita ang nakakalaway ang pagkain at pumalakpak siya. Kainan na! Masayang saad niya at agad nagsimulang maglagay ng pagkain sa plato ng 2 bata at pagkatapos nilagyan din niya ng pagkain ng kanyang pinggan. Ang sarap po ate. Nakapikit ang mga matang saad ni Jerome habang umunguya. Napangiti siya ng malawak. Right? Their food is so mouth-watering talaga. I love it! Palagi siyang kumakain sa restaurant na ito. Dahil sa masarap na luto.
Hindi nakakasawang ulit-ulitin. Mas gusto niya pang kumain ng mga Filipino food kesa sa pagkain ng ibang bansa. Next time, sama natin ang kuya niyo. Opo, para matikman ni kuya yung pagkain nila dito. Sang-ayon ni Jeremy. Pagkatapos nilang kumain at magbayad, napagpasyahan nilang umuwi na dahil hapon na. Pagdating nila sa lugar, halos mabali ang leeg ng mga tao kakasunod ng tingin sa sasakyan ni Evangeline patungo sa harap ng bahay ni Hans. Pinarada ni Evangeline ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng bahay. At nang bumaba sila, agad nagsimula ang bulong-bulungan. Mayaman nga talaga ang kasintahan ni Hans. Naku, baka peperahan lang yan. Totoo ka dyan, Mare. Baka hututan lang yan ni Hans. Kawawa ang babaeng yan, ang ganda pa naman, maputi at makinis. Napataas ang kilay ni Evangeline sa narinig na bulungan. Nilingon niya ang dalawang matandang babae na nag-uusap at nilapitan. Hey, old ladies, you're rude. My husband is not hututero. Maybe you guys are naiinggit because Hans have me as his wife. Maganda na mayaman pa. Nakataas ang kilay niyang saad. Ay, bastos tinabungangan ng babaeng to. Hoy, babaeng mukhang gatas. Matuto kang gumalang sa aming matatanda. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Mga engot din pala kayo eh. Ba't pa kayo bumalik? Dapat nagpatuloy na kayo para hindi tayo magkasalubong sa daan. Kairap niyang sabi. Aba, namumuro na talaga itong babaeng to ah. Kumare, pigilan mo ako at baka masapa ko to. Pektusan mo na agad yan, kumare. Hindi kaya ata kilala oh. You guys are acting like teenager. In fact, menopause na naman na kayo pero pumapatol pa rin kayo sa mas bata sa inyo. Sumama ang timpla ng mukha ng dalawang matanda. Akmang sasampalin siya nito na itulak niya ito dahilan kung bakit ito natumba. Napasinghap ang isang matanda at nanlaki ang mata. Mabilis itong tinulungan patayo ang matandang babaeng umuungol sa sakit dahil sa natamo sa likod. Siya naman nag-flip hair at nakangising tumalikod paalis. Pero mabilis siyang napabalik nang hilahin nito ang kanyang buhok. Agad siyang gumante. Hinila rin ang buhok nito ng mas mahigpit. Wala kang galang. Because you deserve it, witch! Ganti niya at mas lalong sinabunutan ng matanda. Ang isa naman halos hindi magkanda o gaga sa pagpipigil sa kanilang dalawa. Kakalbuhin kita. I'll make you bald too. Ganti niya. Natumba ito kaya nakaibabawan niya ang matanda. Pinaghihilan niya ang buhok nito. Ganon din ang ginawa ng matanda. Kinalmot niya ito sa muka dahil matalas ang kanyang kuko na sugatan nito. Narinig niya itong dumaing, kaya napangisi siya. Akmang kakalmutin niya ulit ito nang may malakas na humatak sa kanya. Paglingon niya, galit na mukha ni Hans ang agad bumungad sa kanya. Ano nangyari, ha? Napanguso siya. They started it. They say something behind your back and I hate it. Malalim na bumuntong hininga si Hans at inayos ang magulong buhok ni Evangeline. Nilingon nito ang matandang pinagtulungan, alalayan ng kanilang kapitbahay. Inila niya si Evangeline paalis at dinala sa bahay. Pinaupo niya ito at ininspeksyon ang katawan. Sana masakit sa'yo. Nakangusong tinuro ni Evangeline ang kanyang ulo. Masakit ang kanyang anit. Masakit din kasi manabunot yung matanda. Malalim na bumuntong hininga ulit si Hans. Di ko nagustuhan na nakita ko kanina. But you're talking bad about you. Napasimangot si Evangeline. Kahit na, dapat di mo na pinatulan. Next time, kung may maririnig ka ulit laban sa akin na salita galing sa kanila, hayaan mo na. Tignan mo kung ano inabot ng pagpatol mo sa kanila. Nasaktan ka. Ayaw ko pa naman nakikita ka nasasaktan. Ayoko na maulit pa ito. Seryoso at nagtitimping saad ni Hans. Sumusukong tumango si Evangeline. Sa isang linggong pananatili ni Evangeline sa bahay ni Hans, puro kaartehan ng dalaga ang palaging naririnig niya, gaya lamang ngayon. What's that? Nakangiwing tanong nito sa kanya, habang pinapanood siyang lagyan ng kalamansi, suka, at bawang ang bagoong nabili niya. Bagoong ang tawag dito. In English? Napakamot siya sa batok. Di ko alam. Nauubusan ng pasensyang saad niya. Oh, it says that bagoong in English is fermented shrimp or fish.
I like the English term than the word bagoong. It looks weird though. Malalim na napabuntong hininga si Hans at umiling. Napakakulit at daldal talaga ng babae. Minsan nauubusan siya ng pasensya. Pero sinusubukan niya pa rin itatak sa utak niya na gusto niya ang babaeng ito. At dapat tanggapin niya ang kaartehan nito sa katawan. Kumain na tayo, aalis pa ako. Pinaupo niya ito. Siya rin ang naglagay ng pagkain sa plato. Pagkatapos ay kanyang sarili naman ang kanyang inasikaso. It smells so bad. Yucky! Nandidiring saad nito at umaktong na susuka. Nawala ng buhay ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-inarte. Paano ka tatagal dito kung maarte ka? Kung ayaw mong kumain dito, huwag mo ipakita sa kanyang pandidiring mo. Umuwi ka kung nandidiri ka sa pagkain namin. Malamig niyang saad kaya napatigil to. Nawalan siya ng ganang kumain kaya tumayo siya at iniwan ito sa mesa. Kinuha niya ang kanyang bag sa kwarto at umalis ng bahay na hindi ito kinakausap. Hindi siya galit sa pandidiri nito. Galit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya man lang magawang bilhan nito ng masarap na ulam. Sobrang layo ng agwat nila sa isa't isa. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay sa babae. Inaamin niya unti-unti na rin siya naapektuhan sa mga naririnig sa kapitbahay. Tama ang mga ito, hindi sila bagay. Sa isang linggong kasama niya ang babae, napagtanto niya yon. Isang mayamang lalaki ang nababagay dito. Yung kaya itong bigyan ng magandang buhay at hindi siya yon. Oh, masama gising mo ah. Salubong sa kanya ni Ronnie sa palengke. Umiling siya at di sumagot sa kaibigan. Nagtrabaho siyang wala sa mood at napansin ni Ronnie. Pare, pwede mo namang sabihin sa akin kung anong problema mo. Tumitig siya sa kaibigan. Sabihin mo nga sa akin, nababagay ba ako para kay Evangeline? Walang buhay ang mata niyang tanong. Nahinto ito sa akmang pagsubo, binaba nito ang kutsara sa pinggan. Bakit? Naapektuhan ka sa sinasabi ng mga kapitbahay natin? Pare, hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi nila. Inggit lang yung mga yun. Dahil mayamang babae yan na dali mo. Bumuntong hininga siya. Ewan pare, nakaramdam ako ng insecurity kapag nakikita ko siya. Langit siya, lupa ako. Di kami bagay. Hindi ko siya kayang bigyan ng magandang buhay. Anong maibibigay ko sa kanya kung ganito ako? Isa lang akong kargador sa palengke. Sakto lang yung kita ko para may pakain sa sarili at kapatid ko. Mabigat ang kanyang dibdib na sinabi ang mga salitang yon. Ayaw niya mapakawalan si Evangeline pero hindi naman to pwedeng manatili sa kanya. Ayaw niya makita ito nahihirapan dahil nahihirapan din siya. Kinahapunan, pagkatapos niya sunduin ang kapatid at pag-uwi sa bahay, wala siyang nadatna na Evangeline. Sumama ang kanyang pakiramdam at para siyang pinapatay sa sakit. Na-miss niya agad ito. Kuya, asan po si ate? Kuryosong tanong ni Jeremy nang kumakain sila. Umuwi na sa kanila ang ate niyo. Walang emosyon niyang tanong. Kailan po siya babalik? Inosenteng tanong ni Jerome. Kumain ka na, huwag ka na maraming tanong. Hindi na ulit ito nagtanong at kumain na lamang. Nasa labas siya ng bahay at nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Malalim na ang gabi ngunit hindi siya makatulog. Palagi niyang naaalala ang babae. Hindi na rin siya sanay na hindi ito katabi. Namimiss niya ang init ng yakap nito sa gabi. Mayaman na sana ako. Hindi ka na makakauwi pa sa inyo. Dahil di ko hahayaang iwan mo ko. Mapait niyang sabi sa kawalan. Mahal na mahal niya si Evangeline. Unang beses niyang magmahal. Unang beses niya ring masaktan. Kung bakit kasi sa mayamang babae pa tumibok ang kanyang puso. Sa dinami-dami na babae nagkakagusto sa kanya. Kay Evangeline pa siya nahulog. Pumasok siya sa loob ng bahay. Nang papakina siya ng lamok. Humiga siya sa kanyang higaan. Pinilit na patulugin ang sarili. Ngunit, dahil ang dalaga ang laman ng puso't isipan niya, alaunan ng umaga siya nakatulog. Kuya, gising na po ikaw. Umaga na po. Mahinang umungol si Hans. Dinilat niya ang kanyang mata at bumungad sa kanyang mukha na nakababatang kapatid na si Jerome. Tinignan niya ang orasan. Mahina siyang napamura nang makita ang 6:00 na. Sorry, matagal ako nagising. Hayaan niyo, madali lang to. Pati pa kayo naliligo. Malilate tayo sa klase niyo.
Nakita niya nagkatinginan ng dalawa at napakamot sa ulo si Jeremy. Kuya, Sabado po ngayon, wala kaming pasok. Napahilamo siya sa muka. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Sa dami ng iniisip niya, nakalimutan niyang araw ng Sabado pala ngayon. Hindi ka po ba papasok sa trabaho, kuya? Tanong ni Jerome. Umiling siya sa kapatid. Di na muna. Wala siyang ganang magtrabaho ngayon. At inaantok din siya. May groceries at bigas pa naman sila. Meron din siyang konting perang naipon. Hindi pa siguro sila magugutom kundi siya magtatrabaho ng isang araw. Sweetie, eat now please. Rinig ni Evangeline na pakiusap ng kanyang ina sa labas ng kanyang kwarto. Hindi siya nakinig at umiiyak na nagtalukbong ng kumot. 2 araw na siyang umalis sa bahay ni Hans. Masyado niyang dinamdam ang mga sinabi nito. Sweetie, please eat now. Masama sa kalusugan mo ang hindi pagkain. Kahit wala siyang gana, sapilitan siyang tumayo. Pero mukhang wrong move ang ginawa niya dahil biglaan siya nakaramdam ng pagkahilo. Pinikit-pikit niya ang mga mata at bumaba sa kama. Kahit umiikot ang kanyang paningin, nagawa niya pa rin humakbang patungo sa pinto. Ngunit hindi pa siya nangangalahati ng biglang nanlambot ang kanyang tuhod at bumagsak siya. Gumawa ng ingay ang kanyang pagbagsak kaya naalarma ang kanyang mga magulang. Evangeline, what happened? Tarantang tanong ng kanyang ama. Nang marinig nito, ang pagbagsak niya. Sa katuluyang nandilim ang kanyang paningin. Habang walang malay si Evangeline, ginamit ng kanyang mga magulang ang spare key upang mabuksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, nakita nilang walang malay ang anak. Malakas na napasinghap si Eva at Daniel. Mabilis nilang dinaluhan ang anak at kinarga. Eva, ready the car. Kinakabahang utos ni Daniel sa asawa. Mabilis at naunang tumakbo si Eva pababa at nagtungo sa garahe upang buhayin ang sasakyan. Sa sobrang kabataranta, mabilis niya itong pinasibad kahit pa hindi nakasakay ang kanyang mag-ama. Napamura na lang tuloy si Daniel. Natataranta na pakamot si Eva sa batok. Sorry na, nataranta ako nadala lang ng bugso ng damdamin. Tumalim ang tingin ni Daniel sa asawa. At ito na ang pumalit sa pagmamaneho. Napasigaw naman si Eva dahil kinakabahan siya sa kanyang anak. Nang makarating sa ospital, umailan lang ang boses niya kaya nataranta ang mga nurse sa pag-aakalang kritikal ang pasyente. What happened to my daughter? Kinakabahang tanong ni Eva sa doktor na nag-check ng kanyang anak. Mrs., calm down. Your daughter is fine. Your daughter is just 1.5 weeks pregnant. It's normal for pregnant woman to pass out. Anunsyo ng doktor kaya nagimbal sila. Si Daniel ay tahimik na pinapakalma ang asawa na muntik nang matumba sa sinabi ng doktor. Habang ang asawang si Eva napatakip sa bibigat ng laki ang mga mata. My daughter is pregnant. Hindi makapaniwala nitong tanong. Lumawak ang ngiti ng doktor. Yes, Mrs. So from now on, hindi dapat siya makaramdam ng stress. Iwasan din ang mga unhealthy food like junk foods, etc. You know what I mean? Dapat healthy lang ipakain sa kanya. Bibigyan ko rin siya ng vitamins later for pregnant women. Did you hear what the doctor said, honey? Our daughter is pregnant. She's having a baby. I'm so proud of her. I'm getting emotional na. I'm a certified lola na talaga. Naggagalak na saad ni Eva kaya napangiwi si Daniel. Masaya naman siya magkaroon ng apo. Pero hindi niya akalaing mapapaaga. Huminga siya ng malalim at nagpaalam saglit sa asawa. Kailangan niyang hanapin na nakabuntis sa kanyang anak upang panagutan to. Hindi maaaring lagyan ito ng binhi ang siya ng anak tapos iiwan lang. Kilala niya ang lalaki na nakabuntis dito dahil pinasusubaybayan niya ito. Mabait at masipag naman daw ito kaya nga hindi siya nabahala sa pagtira ng kanyang anak. Akala nga magpapakasal na yung dalawa. Ngunit nagulat na lang siya na makita ang anak na umuuwi habang luhaan. Iho, can I talk to you? Walang emosyon niyang saad na makita ito sa palengke. Ano pong kailangan niyo sa akin, sir? Mahal mo ba ang anak ko? Hindi ko po kilala yung anak niyo, sir. Isang babae lang po ang minahal at mamahalin ko. Siya lang at wala nang iba.
Kung sino man po yung anak na tinutukoy niyo, pakiusap, sir. Sabihin mo sa kanya wala siyang pag-asa sa akin. Puno ng respeto ang sagot ni Hans sa matandang kaharap. Umangat ang sulok ng labi ni Daniel sa narinig. Sinong babae naman ang tinutukoy mo? Evangeline po yung pangalan niya. Siya yung babaeng mahal ko. Walang pag-aanin lang ang sagot ng lalaki. Pinag-cross ni Daniel ang braso. Gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal ko ho. To the point na handa ako siyang bitawan upang hindi niya maranasan ang hirap ng buhay sa piling ko. Mahirap at walang narating sa buhay. Ang isang tulad ko. Hindi nakapagtapos. At tanging kargador lang ang trabaho. Ang babaeng mahal ko pinanganak sa mayamang pamilya. Sanay sa marangyang buhay. Hindi ko may bibigay sa kanya yon. Isa lang akong dukha kumpara dito. Nagtagis ang panga ni Daniel. Nang marinig ang sinabi ni Hans, hindi niya nagustuhan ang paghila nito sa sarili pababa. And do you think she needs those luxurious life? Tinanong mo ba siya kung gusto niya manatili sa buhay mayaman? Kung di niya kapiling ang taong mahal niya? Ang dali mo namang sumuko. Ang dali mong sukuan ang anak ko. Natigalgal si Hans sa narinig. Anak, ikaw ho yung tatay ni Evangeline? I am. Masasabi mo pa kaya ang lahat ng mga sinabi mo kapag nalaman mo buntis ang anak ko na magkakaanak na kayo? Susukuan mo pa rin ba siya? Kung kanina nagulat siya nang malaman na ama ng babaeng mahal niya ang kaharap, mas lalo siyang nagulat sa sinabi nitong buntis si Evangeline. Buntis siya? Bumundo lang saya sa kanyang dibdib. Nag-uumapaw ito. Sa sobrang pag-uumapaw agad siyang napaiyak. Tatay na ako! Nasaan po siya? Sumama ka sa akin, nasa ospital siya. May nangyari pa sa kanya masama? Ang anak namin ayos lang ba? They're fine. Maikling sagot ni Daniel at naunang naglakad na agad sinundan ni Hans. Nang magmulat ng mata si Evangeline, puting kisame agad ang unang bumungad sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Mabilis siyang napalingon sa kanyang gilid nang marinig ang pamilyar na boses. Umawang ang kanyang labi at mabilis tumibok ang kanyang puso na makita si Hans. What are you doing here? Namamalat ang kanyang boses sa tanong. Huminga ng malalim si Hans at ginagap ang kanyang kamay. Masuyo siya nitong tinignan. I'm sorry. Patawarin mo ako sa masamang nasabi ko sa'yo. Hindi ko sinasadyang masabihan ka ng ganon. Insecure lang ako. Ang layo na agwat natin sa isa't isa. Akala ko, makakabuti sa'yo ang umalis sa pamamahay ko. Para hindi mo maranasan ang hirap ng buhay. Ginawa ko yun para sa ikabubuti mo. Hindi ka sanay sa mahirap na pamumuhay at nasasaktan ako kapag nakikita kang hindi komportable. Hindi mo deserve yun. Prinsesa kang ituring ng pamilya mo. Lahat na bibigyan nila sa'yo kung hindi ko kaya yun. Puno ng sakit sa tono ng boses ni Hans. Umagulhol siya ng iyak. Nasasaktan siya sa iniisip ng lalaki. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang kaartihan. Hindi nito yan masasabi kung hindi siya nag-iinarte. I'm sorry. I'm sorry too. I'm sorry for being maarte. Pinunasan nito ang kanyang luha at pinatakan siya ng halik sa noo. By the way, babe, there's a good news. Kitang-kita niya ang saya sa mata ni Hans. Ang puso niya ay walang tigil sa pagtibok ng mabilis. Lalo na nung marinig dito ang endearment na itinawag sa kanya. Ito ang unang beses na tinawag siya nitong babe. What is it? You're pregnant. Magkaka-baby na tayo. Napasinghap siya. There's baby here? Really? Hindi makapaniwala ang tanong niya at hinaplos ang tiyan. I'm going to be a mom? And you too, you're going to be a dad. Hindi siya makapaniwala magkakaanak na siya. At ang ama ay ang lalaking mahal niya. Nagagalak siya sa tuwa. Dahil sa dinadalang bata sa sinapupunan ni Evangeline, agad silang nagpakasal sa tulong ng magulang ng babae. Palaging sinasabi ni Hans sa kanya na hindi lang ang bata ang dahilan kung ba't siya nito pinakasalan. Dahil mahal na mahal kita. Yun ang palaging sinasabi nito. Dahil mahal siya ng lalaki kaya siya nito pinakasalan.
At mahal niya ang lalaki kaya siya pumayag na magpakasal. At para din mabigyan ng kumpleto at masayang pamilya ang kanilang anak. Si Hans huminto sa pagtatrabaho sa palengke bilang kargador. Binigyan sila ng kanyang ama ng perang puhunan para sa pinapatayo nila negosyo. Nagpatayo sila ng convenience store para malapit sa bilihan ng mga tao. Ang dalawang kapatid naman ni Hans sa kanila pa rin naninirahan at patuloy pa rin sa pag-aaral. Habang siya naman nasa bahay lang. At naghihintay sa pag-uwi ni Hans galing sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Alagang-alaga din siya ng asawa kahit pagod ito galing trabaho. Lahat ng gusto niyang kainin binibigay nito kahit mahirap hanapin. Ngayon, wala na siyang ibang mahihiling dahil para sa kanya, nasa kanya na ang lahat. Ang lalaking mahal niya, ang magiging anak nila, at ang isang masaya at kumpletong pamilya. The end. If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!